Patan, katotohanan at katarungan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit balikat at kawalang pakialam. Hinayaan namin lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at tinisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw sa pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng iyong puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at nabag, gawin mong ubasan ang kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Birhen ng Guadalupe, ina ng lahat ng buhay, na nagpakita't nagpahayag ng iyong nais na maghandog at mag-alay ng iyong pag-ibig, ng awa, tulong at kalinga sa lahat ng lahi. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpag-isa ng Espiritu Santo, naway sa minyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon 12 ng Disyembre, ating ginugunita ang mahal na Berhen Maria ng Guadalupe, patrona ng Pilipinas. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon, kayong nasa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Lambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pamitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok, at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga minamahal ko mga kapatid, ang mahal na Berhen Maria ng Guadalupe ay nagpahayag doon sa Tepeyac, Guadalupe, Mexico, at siyang naging inspirasyon upang si Juan Diego ay siyang maging instrumento
sa pagbabago sa lahat ng tao upang babalik sa Diyos. Tayo, hindi tayo kagaya ng mahal na Birhen Maria na walang bahid sala. Babalik tayo sa Diyos, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gaba at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahina. Ngayong ginugita ang mahal na Birhen ng Guadalupe, kaming inadalangin niya'y makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Inuhog namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, "Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Siyon, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na Kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem. Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa inyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Diyos ay kapiling mo tuwina. Alleluia, 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 Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinanuunan ng dalaga, pinati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasayo ang Panginoon." Nagumlihanan si Maria sa gayong pangusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kahit sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat pinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paanong mangyari ito? Gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at ililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Ngayon ay Biyernes at ito ay para sa Pong Hesus Nazareno. Pero dahil ngayon 12 ng Guadalupe ng Disyembre, atin pong ginugunita ang patrona ng Pilipinas, ang Birhen ng Guadalupe. At sa ating pong mga pagbasa, atin pong napakinggan ang tungkol sa punong-puno ka ng grasya, pinagpala ka. Ang puno ng grasya sa salita ng ating Panginoon ay Meliath Chesed. Chesed ay grasya. Pero dahil ang atin pong Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, verso 26 hanggang 38, ay nakasulat sa orihinal na Griego. Sa orihinal na Griego, ito po ay ginatos kare. Pero pag tingnan po natin ang ibang version sa pinaka-acceptable na version sa tinatawag na Codex Vaticana, Tich Ritomini,
parehas din ang kahulugan, puno ng grasya. Kaya, plena gratia o gratia plena. Pag tingnan po natin, ano ba ang pagiging puno ng grasya? Kung tingnan natin sa buong Biblia o sa banal na kasulatan, lagi pong pinagpala ang tao. Una, nilikha ang unang tao na may grasya. At sila ni Adan at ni Eva ay nilikha na kawangis at larawan ng Diyos at mamuhay sa biyaya. Pero dahil pinili nila ang kalaban ng Diyos, ang kamatayan ay pumasok at dahil doon, ang lahat ng mga may biyaya ng Diyos o may grasya ng Diyos ay ang lahat ng mga nananalig gaya nila Abraham. At ang kasunod ng lahi niya, sila'y mga pinagpala. At mula sa linya ni Haring David, o umusmong sa lipi ni Hisi, ay ang pangako na darating ang Mesiyas. At sa nakatakdang panahon, dumating nga ang ating poong Hesus Nazareno dahil mayroong pinagpala, dahil mayroong sumang-ayon at tumugon. Ating napakinggan ngayon, Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 38, na nagsabi, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Itong pagsang-ayon ng mahal na Birhen Maria sa kalooban ng Diyos ay siyang nagdala sa atin ng biyaya, kaya ang tawag sa kanya ay puno ng grasya, Pizza Ritomini, plena gratia. At dahil dito, atin pong bigyang papugay ang mahal na Birhen Maria. Palakpakan po natin ang ating mahal na Birhen Maria sapagkat dahil sa kanya tayo nagkaroon ng buhay at buhay na ganap at kasi siya tayo naligtas, tayo magmana din sa langit at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat sa pagsang-ayon sa mahal na Birhen Maria sa kanyang pag-uo sa kalooban ng Diyos. At paano ba tayo magkaroon din ng biyaya sa pamagitan ng mahal na Birhen sa ating pagsusumamo sa Diyos sa pagitan ng mahal na Birhen at tayo tumatalima sa kalooban ng Diyos, tayo rin ay magkaroon ng bahagi sa biyaya o sa grasya ng Diyos. Kaya nga sinasabi ni Santa Teresita del Niño Jesus, lahat ay biyaya. All is grace. At lahat po ay biyaya kapag tingnan po natin na ang buhay natin ay walang-wala sana. Pero dahil sinasabi na ang pangako ng kagalakan, natin po napakinggan ngayon sa unang pagbasa sa Aklat ng Hula ni Propeta Zacarias, Kapitulo 2, Versikulo 14 hanggang 17 na, umawit ng kagalakan ang bayan ng Sion. Ang Sion, ibig sabihin, yung Israel, pagkat maninirahan. Ako, ang maninirahan ang Diyos. Kapag ang Diyos ay nirahan sa ating mga puso, kapag ang Diyos ay siyang sumasa atin, kapag ang Diyos ay ninirahan sa ating mga tahanan, kapag ang Diyos ay nariyan sa ating mga trabaho, sa lahat ng ating ginagawa, sa lahat ng ating mga kalakaran sa buhay, may biyaya po tayo at ang biyaya ay sumasa atin. Kung minsan hindi natin ito pinansin at dahil hindi pinansin, hindi pala natin nalaman na araw-araw nakatanggap tayo ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay nariyan sa inyo
Dahil pagkagising ng umaga, humihinga pa tayo. Buhay pa tayo. At salamat sa Diyos, salamat sa Kanyang biyaya, tayo'y makagalaw pa rin, makapag-isip pa rin, makagawa pa rin na ayon sa ating kalooban. Salamat sa biyaya ng Diyos. May mga tao din na kasama natin na nagpapahiwatig, nagpapahayag ng biyaya ng Diyos sa kanilang mga gawang mabuti. Kaya, magpasalamat tayo sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, magpasalamat ka sa Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Magpasalamat sa Kanya dahil ang biyaya ay dumating sa atin. Hindi man natin pinansin, hindi man tayo karapat-dapat. Wala niya sa anuman sa atin. Kayo, ako ay karapat-dapat sa mga biyaya. Ngunit ito'y sumasa atin. Salamat sa magandang halimbawa ng mahal na Birhen Maria. At ngayon sa ating paggunita sa mahal na Birhen Maria sa Guadalupe, nung ito'y nagpakita kay Juan Gigo doon sa Tipiak, Guadalupe, Mexico, tayo ay nagkaroon din ng biyaya sapagkat ang mahal na Birhen Maria ng Guadalupe ay patrona ng Pilipinas. At dahil patrona ng Pilipinas, tayo ay bayan ni Maria. Tayo ay pinagpala ng Diyos. Salamat sa mahal na Birhen Maria. Pero kailangan din, una sa lahat, na tayo ay maging karapat-dapat sa pagtanggap ng biyaya. At paano po yun? Una, ang pagbabalik sa Diyos. O ang tawag doon, ang ating pagbabago. Sa salita po nating Panginoon, tsuba. Tsuba, babalik sa Diyos. O sa salita ng Kuya Conagrido, may tanya, magbalik tayo, magbabago tayo, dahil yun ang kinakailangan. Yun ang una. Pangalawa, na kailangan tayo na pag magbabago ang ating ugali, pagbabago ang ating mga adhikain at ito'y ayon sa kalooban ng Diyos, kailangan rin tayong magkakaisa sa pagtayo ng sambayanan ng Diyos. Hindi po na basta't ating sarili lang, personal lang, na nariyan ang biyaya at sinasabing tayo nagbabago, kailangan rin tayong magbuklod ng sambayanan na tayo nagkakaisa upang ang biyaya ng Diyos ay hindi masayang. Kaya atin pong ibuklod, atin pong itayo ang isang sambayanan na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya huwag po nating hayaan na sirain ito ng mga ilang tao na dahil sa kanilang mga kasakiman o dili kaya sa kanilang mga ambisyon ay kanila pong ibulsa o dili kaya ikurakot ang natanggap na biyaya para sa lahat ng tao at kanila pong ninakaw at naroon lang sa kanila. Kailangan na tayong lahat ay magbuklod, magkakaisa sa pagtayo ng panibagong sambayanan ng Diyos na kung saan ang Diyos ay sentro sa ating buhay at hindi ang mga material na kayamanan. Ang Diyos ay siyang Panginoon sa lahat ng ating buhay at hindi ang kayamanan, katanyagan at kapangyarihan. At kung ito'y ating ginagawa, sumasa atin din ang biyaya ng Diyos. Yun pong naniwala na ang Diyos ay siyang pumapanginoon sa buhay natin, pumalakpak ng mas malakas pa na ang Diyos ay siyang biyaya sa buhay natin at siya ang Panginoon natin. At dahil dito, lahat po ng ating buhay ay tumatalima sa kalooban ng Diyos, ginagabayan ng Ebanghelyo ng ating Panginoon at makikita dahil hindi lang tayo magbuklod ng panibagong sambayanan na ang Diyos ay siyang Panginoon. Ang Diyos ay siya ring ating yaman. Ang Diyos ay siyang magbigay kabuluhan sa ating buhay sapagkat kung mayroong Diyos ay may saysay ang buhay. Alamin natin, sinasabi ngayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1,
versikulo 37, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sa simple na salita, walang imposible sa Diyos. Pakisabi sa katabi mo, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Tulungan tayo ng Diyos. Tatanggap tayo ng biyaya. Siksik, liglig at nagumapaw. Sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kailanman hindi tayo iiwanan ng Diyos. Sapagkat siya ang ating Panginoon. Sapagkat siya ang nagmamahal sa atin ng tunay. Tama. Opo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng makapangyarihang pamagitan ng mahal na Berheng Maria. At atin pong itutugon, Berhen ng Guadalupe, Ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Birhen ng Guadalupe, Ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Upang ang kaawa-awang ipinagdadalang tao sa sinapupunan ay igalang at pahalagahan tulad ng ginawa ng Birhen ng Guadalupe sa Niño Jesus, manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Sa mga may sakit at may iba't ibang kahinaang pisikal, moral at espiritual, ay mag-ukol tayo ng kagalingan upang matamo nila ang kagalingan at lakas. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Ating itaas sa Panginoon ang mga nalulungkot, nababahala at nanghihina ang loob at isip dahil sa mga hindi maiwasang problema. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Sa umiigting na kultura ng kamatayan, tayo nawang mga deboto ng mahal na Birhen ay lakas loob na sumaksi sa mapagpalayang katotohanan at katarungan. Manalangin tayo. Birhen ng Guadalupe, Ina ng buhay, ipanalangin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. O Diyos, pakinggan mo nawa ang aming mga panalangin. Kaisa ng mahal na Berheng Maria ng iyong anak na si Kristo, na buhay at nagharing kasama ng Espiritu Santo, magpa sa hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magalak ka o lubos na kinalulugdan ng Diyos. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paganitan namin sa mahal na Berhen ng Guadalupe, niling naming ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog
na ikanulugod mo kailanman sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanginoon, tunay marapat na ikay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo ang mahal na berhin, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumagawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na berhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manubos namin. Kay kaysa namang helsi siya awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbumuni siya kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumitan na yung Espiritu yung banal, makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Leon XIV na aming Papa at ni si Advencula na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, Berhen ng Guadalupe. Nang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-ugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na magaling na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Naling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa. Peace be with you.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsangalan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa tamis ng umaga ay nananinag ko ang tindi at alam ng pagmamahal mo. Sinukat kay ganda na bigani akong isang dukha na naglaho. May habag kang alay at ang Diyos na sa'yo, si Jesus na aming Panginoon. Birhen ng Guadalupe, aming inang buhay, dinggin, yaring hinirang ng sa anak mo'y matulad. Birhen ng Guadalupe, aming pag-asa dalat galak. Salamat sa iyong habag, pagtiwala sa iyong anak, at buhay ko'y itulad sa kanyang yapak. Sa iyong mga mata nakatukit ako, samyo ng mga rosas ang bango ng tawag mo. Huwag matakot o mahala, ang buong sa puso ko, yakap ka, o aking paraiso.
kasakitan o pait, maglalaho ito, di ba't ako'y iyong inang totoo? Birhen ng Guadalupe, aming inang buhay, dinggin yaring hinirang nang sa anak mo'y matulad. Birhen ng Guadalupe, aming pag-asa't at galak. Salamat sa iyong habag, magtiwala sa iyong anak. At buhay ko'y tutulad sa kanyang yapak. Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, Nazareno medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamon ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo-salo sa haing nagbibigay buhay sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ang iyong kaganahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno, kay mga narito, kay mga ugnay sa iba't ibang social media platform at nakosposting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ang poong Jesus Nazareno mo sa pamagitan ng mahal na Birhen Maria. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa at mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Tayo po ay magpasalamat at manalangin sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birhen Maria, Birhen ng Guadalupe,
ating patrona sa Pilipinas at naway tayo'y makatanggap ng biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Amen. Pupugay at ating purihin ang mahal na Birhen Maria ng Guadalupe. Ngayon na po ang pagbasbas, ngari po lamang itaas, bagya mga ibagay na pasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag namin, inihayag mo sa pamagitan ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na pas mangilangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may itang naloob na tinatanaw. Marsandi po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pangitan ng benisyon nito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo ng mulhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo, Amen. maging taglayang alpaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ipintuho ka namin, aral mo ang buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.